a.m. Joke, 12 pala. Di ba natulog ako kanina pag uwi pagdating natin dito sa hotel, and then nag-alarm ako mga 10 a.m. Pero, syempre, nag-extend ako ng tulog. So, nagising ako mga 10:30, and then dumiretso na ako ng ligo, nag-ayos na ako ng hair, nag-makeup na rin ako, and then, yun, maya-maya lang, pag na-full charge lang yung mga phone, and etong DJI, lalabas na ako for lunch. Yung target kong lunch ay sa The Lunch Lady. Basta parang ano lang siya parang sa street lang siya, ganyan. Tapos, ang agenda ko din ay makahanap ng ATM, yung TP Bank or yung VN. Nagsisearch ako sa Google, medyo mga 10 minutes pag-grab, tapos parang mga 20 minutes paglakad. So, baka i-grab ko na lang. Anyway, yun lang. Kailangan ko kasi ng pera kasi nga yung winidraw natin sa airport is around 500,000 lang. So, malamang kukulangan yun for the day. Bilang kakain tayo, magkakape tayo, and iikot tayo sa mga book street, sa post office, ganyan. Yun yung mga agenda natin today. So, yun lang. Ano pala, yung oras pala ng Vietnam is 1 hour, mas late ng 1 hour versus Philippines. So, kung 12 na dito, so sa Philippines, mga 1 p.m. na, ganyan. Kasi kanina nalito ako sa relo ko, parang mga 11 na, tas sa phone ko, 10 a.m. pa lang. Anyway, yun lang. Update ko kayo kapag lalabas na tayo, guys. See ya! Joke lang. Quick fit check. Sana makita nyo, no? Anyway, may naka-dress lang ako, and then yung racer back. Yun ba yung tawag doon? Racer back na top from H&M. Yun lang. Ito na guys, yung room tour natin. So, ito lang yung door. Pagpasok ko ng door, ito na yung sa kanan ko. May TV, cabinet, and then yung bed. Double bed ba yan? Queen bed. And then, nandyan lang yung mga gamit ko. Tapos, merong table side dito with free water and coffee na, and then yun, may blower, and then meron ding vault ba to? Hindi, cabinet, and then may ref din. Pero yung mga nandito sa ref, alam ko, ito yung may mga bayad, so hindi natin gagalawin yan. Charing. And then meron ding kettle. Then, ito na yung CR niya. Yan. Meron lang mirror. And then, shower. Yan. Nice naman. Very, minimalist. Yun lang. Tapos, sige, i-hotel tour. Hotel tour ko na lang kayo pag lumabas tayo ulit. Anyway, yun nga. Magre-rest muna ako bago tayo lumabas ulit. Kasi wala pa tayong tulog. So, guys, see you later. Hi guys, so it's 12:20. Palabas na ako, pero magbubok muna ako ng Grab going to VP Bank para mag-withdraw, para sure na may pera tayo. And then, after nun, saka tayo pupunta ng The Lunch Lady. So, see you! Guys, ito yung hotel. The Hotel Nice. Yan yung itsura niya sa labas. Tapos, meron pala kami katabing coffee shop. So, baka i-try natin tomorrow. And then, ito yung neighborhood niya. Ang daming kainan. Saya. Tsaka may katabing Circle K. Kaya ito rin yung pinili ko para may katabi akong convenience store. So yun, wait ko lang yung Grab. Guys, dito ako sa VP Bank nag-withdraw. So, GCash yung ginamit ko. No charge naman sa fee kapag nag-withdraw ka using GCash. Guys, pag nandito kayo, Grab is key. Tapos na ako mag-withdraw. Tapos pupunta na ako sa lunch place, yung sa The Lunch Lady. Sinadjust lang yun ni Albi sa akin. Hello Albi, kung nanonood ka. Sorry.
Yun lang. Tapos yun, again, dun sa VP Bank, dun ako nag-withdraw using yung GCash ko kasi walang withdrawal fee doon. And meron akong katabing mga Filipino din na may problema sila kasi may charge yung gamit nila, which is yung land bank na card. So yun, baka depende yata sa card kung may withdrawal fee or wala. Anyway, yun lang. Medyo 30 minutes away yung the lunch lady from here. But sana konti tao kasi nagugutom na ako. Yan lang. Update ko kayo later. Na guys, yung lunch lady. Yan. Ganito lang siya. As in, nasa tabi lang siya ng kalsada. So, let's see ano yung ma-order natin. Guys, sinerve lang sa akin. Actually, hindi ko alam yung nangyayari. Ay, Miss Color. Ba't ka ba ginusto tong solo travel? Charing. Thank you. Okay. Guys, ito na yung sinerve na food. Yung pho. Actually, hindi ko alam. Basta sinerve lang bigla. Walang menu-menu dito. Anyway, sige. Tikman na natin, guys. Here. Our first meal in Ho Chi Minh. Siyempre yung beef ko kinain. Kasi nasa tabi lang siya ng street at tabi ng gilid. Sikat tong lunch lady kasi ito yung binisit ni Anthony Bourdain na pho, kaya maraming kumakain dito. So in fairness, wala naman sila. Mga kasi na 1 PM na. Anyway, ang sarap. Kain muna ko guys. Guys, tapos na ako kumain. Nag-book na lang ulit ako ng Grab going to Saigon Post Office. So, yun yung first stop natin ngayon. So, waiting na lang ako for Grab. Yung total ng order ko is 100,000 dong. Hindi ko rin alam magkano yung per meal. Pero re-research ko na lang para malagay ko. But yun, yung single sa akin is 100,000 dong. Guys, we're here sa post office. So nice. Ganda yung architectural design. Architectural. Ay, meron. Anyway, may Arabica coffee dun, no? Pero may iba tayong coffee shop na pupuntahan namin. Sige, pasok muna tayo. Or inisip ko kasi kung magpipicture na ako. Kaso, kailangan ko mag-tripod. Anyway, sige, explore natin yung loob in a bit. Guys, yun yung post office. Pero tumawid ako kasi naghahanap ako ng magandang photo spot. Sa pagtawid niya, nandito yung cathedral. Pero kasi ginagawa siya, sayang. So, yan. Pero maganda yung area dito kasi may mga flowers. So, dito ako magpipicture. At mas konti yung tao. Nakapag-set up ako ng tripod. Okay guys, tapos na ako mag-picture-picture dun sa kabilang street. So, papasok na tayo. Ito siya guys. Maraming mga souvenir shop. So kung mapadpad kayo dito, baka pwede na kayong bumili ng mga pang souvenir. Ayan, may mga jewelry. Of course, yung mga postcard. Ay, yung ganda naman nito.
So nice. Napabango. Ganda. Okay, so may mga ref magnet na. Hindi ko lang sure kung magkano. Sige. Later, itingnan natin. Maghahanap din ako ng bookmark. Cute. Ito guys, as in pwede kang bumili ng mga postcard, ganyan, and then ipapadala mo. Hindi ko lang alam kung magkano. Sige, check natin kung magkano yung pagpapadala ng postcard. So, wala palang price. Akala ko may price. Anyway, hindi ko na itatry. Kasi hindi ko alam kung magkano. But yun, pwede kayong magpadala. Sa ito yung interior niya. Ang ganda ng ceiling. Yes, ang daming souvenir dito. Hey guys, nakabili na ako ng bookmark and ng pamaypay para sa mama ko. Yan. Ang dami dito kung gusto nyo ng mga souvenirs like ref magnet, bookmark. Yan. Guys, tapos na ako sa post office and then yung next ko is City Hall. Actually, yun lang yung gagawin sa post office ko. Ibili ka ng postcard, tapos magpapadala ka ganyan. And then, yun nga, maraming souvenir na pwede kang bilhin. So, pwede ka na bumili doon ng mga bookmark, gift magnet, tapos mga keychain, ganyan. Tapos, ito pala, may Arabica dito sa labas. So, if you want mag-coffee ng Arabica, pwede. Tapos, pala ko kung mag-grab ako papuntang City Hall. Kaya lang, 4 minutes lang ang layo. So, tatry ko na mag-lakad. Pero mainit eh. Pero, sige, carry lang. Kaya natin to guys. Guys, mayroong mga nakalagay na ganito sa gilid. Feeling ko, ito na yung City Hall. Charing. Taray, Lenny Robredo yun. Charing. Lang. Iwala po tayo sa Google Maps papunta sa City Hall. Guys, ito na. Ito na yung post. Ay, hindi pala. City Hall pala. Ang jingay. Ang ganda. Bakit parang ano to? Singapore. Bigla. Iba yung ano dito. Street. Street! Anyway, papunta na ako sa harap. Para makita natin. Tapos, hanap tayo ng magandang photo spot. Pero, actually, dito maganda eh. Kung may kasama kayo, avail nyo na ang mag-picture-picture dyan. Baka kasi mahablot yung tripod. Guys, hindi ko alam kung pwedeng pumasok. Pero, ito yung harap niya. Ho Chi Minh City People's Council. Ganda. Parang nasa Europe na pala ako bigla. Char. Sige. Nahanap lang ako ng magandang spot for pictures. Guys, ito yung harap ng People's Committee. Tapos, tumawid ako dito kasi parang may part dito na medyo magandang picture lang. Yan. The flowers. Yan parang may park sila. So, nice magpicture. Tapos ganito yung view. Yan. Oh. Diba? Kuha-kuha mo yung buong People's Committee. Anyways, magpipicture muna ako guys. Guys, ngayon ko lang na-realize, ito nga yung parang Luneta Park nila. Yan. Tapos,
Ayun o, meron pa kasing mga park fountain dun sa kabilang dulo. So let's see kung aabot yung pa ako dun. Pero yun lang, late realization na ito yung version nila ng Luneta Park. Guys, for our third stop, itong Ho Chi Minh Book Street. Isang buong street siya na mga nagbebenta ng books. May mga paintings din. Meron nga parang event mamaya. Sige, lalakarin natin pa. Punta dun sa dulo. Alam nyo guys, medyo takagawa ka ng itinerary. Yung pinuntahan natin post office. Tignan nyo, wait lang. Ayan, diba? Ayan. Nandito lang yung book street. Dun sa katabing street. Sorry. Alapit lang pala. Anyway, ayun. Bumalik tuloy tayo dito sa post office. Sana pala dinerecho na kanina dito yung book street. Anyway, papasok tayo sa book street kaya. Okay. May Highlands Coffee. Actually, ang daming Highlands Coffee dito. Actually, maraming kape dito. Anyway, ayan. Daming cute na store. Ayan. Sorry po, nakuha ko yun sa vlog, pero yan, so nice. So happy here. Ito pa guys. Oh, cute. Parang may mga notebook to. For 32,000. Siguro mga ano lang yun. 70 pesos. Daily journal. Journal. Tapos may mga tote bags. So, bumili ng tote bag. Tingnan natin kung may mabibili tayo. Anyway. Yan. Ang cute naman ng mga notebook. Bibili ba ako o bibili? Ay! Yung mga cards din. Ay, ang cute! So nice. Putin muna natin, tapos babalikan ko lahat. Yung mga books, syempre, nasa language nila. Try natin humanap ng kung merong mga English. Ayan. Ito guys, yung parang may event. Although hindi ko alam kung ano. Pero nagpe-prepare sila. May mga cafes din dito sa mga gilid. Ang ganda. Ang saya. Ikot pa tayo. Ay, gusto ko rin yan. Asan Inglaterra. So, kaya siya kabili flowers. Ganda. Ito pa guys, so ang cute. Book cafe. Hindi ako makapagkape kasi may gusto kong puntahan na ano. Next natin pupuntahan yung Little Hanoi. Yan, mga books. More books. Ito oh, nagla-live painting siya. So nice. Artistic portrait in 10 minutes. Hoy, alam nyo, may VP Bank dun, no? Medyo labo-labo talaga mga ginagawa ko sa buhay. Ayan pa. Oh, so cute. Hi guys, so time check, it's 4 PM. Tapos na ako sa Book Street kanina. As in, isang street lang kasi siya na maikli na puro books, ganyan. And then, mapupo lang ako saglit. Wala akong nabili kasi yung ibang mga books, syempre nasa language nila. And yun, magkakape na ako ngayon sa Hong Cafe. Nilakad ko na lang. Inisip ko kung mag-grab pa ako, pero 6 minutes walk lang naman. So, carry na. Tapos,
medyo hindi naman ako tatawid. Yun kasi yung fear ko, yung tatawid-tawid. Kasi nga, ang bibilis ng mga motor dito. Anyway, nakita ko na yun kanina, yung Kong Cafe. Tama ba? So, pupuntahan lang natin ulit. Tapos, doon na tayo magme-merienda. So, wala pa akong kape ngayong araw. Kasi dapat pupuntahan natin yung Little Hanoi Egg Coffee kanina, diba? Dumiretso na ako ng post office. So, titingnan natin kung kailan natin siya masisingit. Anyway, malapit na ako sa Kong Cafe. Balitaan ko kayo kapag nandun na tayo. Okay, nasa loob siya ng isang apartment kaso bawal mag-camera paakyat. So, dito na lang tayo sa loob. Tingnan natin yung menu. Anong iinumin ko? Hindi ko rin alam. Sige, let's see pagpasok sa loob. Ito yung loob niya, guys. Medyo madaming tao. Tapos, dito mag-order. Here. 1,000. Tingnan natin sa taas. Let's see. Walang view. Dito na lang. Sa walang ito guys, sobrang pagod ko na. Nag-coffee shop na ako and then ito yung order ko. Isang croissant for 30,000 and then yung kape is 41,000. Ang mura lang actually. Anyway, yun. Nasa Kong Cafe ako. Sa second floor. May mga options sa labas. Kaso, ang init kasi. So, dito na lang ako sa loob. Anyway guys, ganito yung second floor niya. Ang ganda kasi mga books yun nandito sa likod. Tapos, ang lamig, may aircon. Ang init pa dito guys. So anyway, ulit, ito yung order ko. Croissant for $30,000. Tapos yung coffee na may condensed milk, $41,000 yung large. So, ito pa lang yung first coffee ko today at first coffee natin for our trip. So, many more to go. Kung napuntahan yung Little Hanoi, diba? So, kailangan natin mapuntahan. Anyway, mag-merienda muna tayo kasi pagod na si sis. Okay, let's go with our first sip. Ate ko, ang tapang. Kaya-kaya ka ipaglaban. Parang di ako makakatulog naman. Halo ko kung labo. May extra condensed milk sa croissant. Guys, share ko lang. 5.15 na. Pero nasa cafe pa rin ako. Kasi bumuhos yung ulan. Kasi ang lakas. Humahangin yung mga puno. Tapos may kidlat. Bala ko sana mag-co-op mart, yung parang supermarket. Kaso parang tinatamad ako mabasa. Though may payong naman ako. Kanina sobrang init tapos ngayon umuulan. Sana humina na siya para maka-supermarket ako. Tapos yung last na lang is yung Bentan Street food. Doon tayo magde-dinner kung hindi umuulan. Anyway, malapit lang naman yun sa hotel. Nadaanan ko siya kanina nung galing akong airport papunta ng hotel. And then, yun nga, sana tumila na yung ulan para makaalis na rin ako dito sa cafe and makapunta din sa supermarket. Update ko kayo ulit. Pero may kape pa naman ako. Okay. Okay, sumuulan pa rin dito. Pero nag-book na ako ng Grab going to Co-op Market para mamili sa supermarket ng mga snacks or pwedeng pasalubong. Pero humina na yung ulan eh. Kanina sobrang lakas. Anyway,
Update ko kayo later pag nasa supermarket na tayo. Finally, nasa Co-op Mart na ako. Ang tagal ng biyahe na yun, parang halos 30 minutes or mga gano'n. Kasi sobrang traffic, tapos umuulan pa. Nagagalit na nga yung grab ko kanina. Pero anyway, sige. Mag-ikot muna ako dito sa supermarket. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga mabibili kong snacks. Or pasalubong. See you later. Guys, nag-grab na ako papuntang Bengues Street Food. Dito tayo magde-dinner. Check natin yung mga food sa loob. So, yung schedule niya is 9 AM to midnight. Sorry kung di nyo ako naririnig masyado. Guys, ito yung mga food. Alam niyo yung parang Judge Fair sa Bangkok. Parang ganito yun. Kaya ang sarap. Wow. Alam niyo, hindi ko alam yung kakainin ko. Okay, ito na yung food ko guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Pero nag-order lang ako ng fried rice with shrimp and then yung orange juice. Ito, 95,000. Ito, medium size, 50,000 dong. So, kakain lang muna ako dito para makauwi na tayo. Medyo overwhelming. Pero, go laban. So, time check, it's 8:42 Vietnam time. And yun, kakabalik ko lang sa hotel and yun, malapit lang yung Ben Thanh Street Food Market, like 5 minutes away lang. Pero nag-grab pa rin ako kasi baka maligaw ako. Anyway, so recap lang ng mga ginawa natin today. So, mga 12, diba, parang nakaalis tayo dito sa hotel and then dumiretso tayo sa The Lunch Lady. So, pagkadating ko doon, akala ko may menu-menu pa. Meron na pala kasi silang set na daily menu. Kaya nung pagdating ko, may sinerve na agad na food. Tapos parang ko, hala, ano to? Hindi ko alam to. Anyway, para siyang pho or ganyan na beef noodle soup yung sinerve. Masarap naman. And then, yung total bill ko doon is 100,000 dong. So, hindi ko alam kung magkano yung each meal. Kasi nga, sinerve lang siya. Anyway, after that, dumiretso na rin tayo sa post office. And then, nandun yung mga souvenirs, ganyan. And then, dumiretso sa People's Committee. Yun. Medyo syunga lang yung itinerary ko kasi after the People's Committee, diba, nag-Book Street tayo. Eh, yung Book Street pala ay katabi na ng Saigon Post Office. So, pag gagawa kayo ng itinerary, check nyo na lang. Kasi as in, katabing street lang siya. Anyway, na-enjoy ko yung Book Street kahit na wala akong binili kasi yung ibang mga books doon naka-Vietnamese na language. Yan, and then, pero ang saya kasi may ganun silang street. So, sana meron din sa Philippines na ganun. And then, after that, medyo napagod na ako mag-ikot-ikot. So, nag-cafe na. Pumunta tayo sa, Kong Cafe? O, yun. Kung paano man binabanggit yun. Tapos, nag-order lang ako ng coffee and then croissant.
para sa merienda. And yun, buti na lang nasa coffee shop tayo kasi nung mga 5 p.m. lumakas yung, umulan, as in sobrang lakas, as in kumukulog ganyan, diba? Tapos, hinintay kong tumila, pero mga 6 p.m. hindi pa siya tumitila. So, nag-book na ako papunta sa supermarket, yun sa Co-op Mart. Nababasa ko kasi parang isa yun sa mga mura na balihan ng mga snacks, mga, kung gusto mong magpasalubong, ganyan. So yun, medyo matagal lang yung grab ko from the coffee shop to the supermarket kasi nga umuulan and then rush hour nila. So medyo mga 30 minutes. Yan. Tapos, doon nag-ikot-ikot na lang sa supermarket. Hindi ko kasi alam if pwede ba mag-video. So hindi ako masyado nag-video ng mga pinamili ko. Pero anyway, mga kape yung mga binili ko for pasalubong. And then, after that, yun, dumiretso na ako sa Bentan Street Food Market. Yun, as mentioned, ano to sis, report? Charot, parang ano siya, yung Judge Fair sa Bangkok na maraming mga food stalls, ganyan. Pero doon, covered siya. So, buti na lang na-covered kasi nga, umuulan-ulan, umaambon-ambon pa rin. Tapos, yun, nag-order lang, medyo overwhelming kasi marami na namang food choices. Actually, halo-halo nga yung food doon. Like, may mga Thai, may mga Indian, may mga Greek food. Anyway. So, yung binili ko na lang is yung fried rice with shrimp para may rice tayo. Kasi nga, di ba, nag-noodles lang tayo nung lunch. And then, nag-order lang ako ng juice, ng orange juice dito sa Fruity Mama. Then, yun, umuwi na ako para makapagpahinga na rin kasi nga maaga rin yung tour bukas sa Kuchi Tunnel. Nag-book ako sa Klook. Kasi alam ko malayo yun, so baka mapamahal tayo pag mag-grab or taxi tayo. And yun nga, mas okay na na tour nakasali sa mga ganun kapag mag-isa na. Kapag mag-isa lang. Anyway, yung pick up kasi is around 8 a.m. So gusto ko rin makatulog ng mahaba since yung flight natin is kagabi, diba? So wala tayong maayos na tulog. So yun lang, mag-shower lang, maghihilamos, papahinga, and then mag-sleep na rin ako. So, yun lang guys. Hope you enjoy our first day. Kahit na medyo puro grab tayo. Yun lang. See you tomorrow.